Hello, what's up mga pinsan? Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng I am SP. Alright, so yun mga pinsan, bagong lokasyon na naman. Pero syempre, hindi to sa atin. Kay Papa to mga pinsan. Tingnan nyo, oh. Tingnan mo. Tingnan mo mga pinsan. Nagde-develop si Papa ng bago niyang cording tsaka ranging. Yan, kaya binisita natin. Nandito yung mga alas nga pala ni Papa. Kuya tumingin ka mo sa camera. Walang dyan napakamahiyain mo naman niya eh. Ano si Kuya Lon? Yun oh. I love it ano. Parang nagtinuna si Kuya Lon. Pambihira ka naman. Ito si Berhel. The SBR man. Ay mga pisang, ganda ng ganda ng baho dito. Dalawang patong, tapos si Papa nakakuha siya ng mga ng mga tubo sa junk shop. Tapos pinagdugsong-dugsong niya. Yan. Kasi nga, sabi ko nga mga pisan, si Papa, kaya niyang hingin sa akin to, kaya lang, si Papa kasi yung tipong taong talaga hindi nangingi, gusto niya Gusto niya talaga siya magde-develop ng kanya eh. Kaya yung mga pisan, puntahan natin si Papa. Pero bago yon, ikutin muna natin tong area na to. Let's go! Hello mga pinsan, yung may-ari po nito, yun yung may-ari ng dati nating farm, yung kulay green yung tipi. Dito po nakarenta si Papa sa dati naming yung AGP Chong. Yun. So kaya mga pinsan, ito yung ibang property naman. Mayaman kasi si Tita Tessie. Ang dami niyang lupa. Kaya yun, nakarenta tayo dito sa area niya, which is ilang square meter to? 4,000 square meter to. Pwede na din, di ba mga pinsan? Pa ilang square meter to? Oh, 4,300. Tingin mo up, ilan ang dito, ang kasya ng cording? 200 naman. 5 feet. 200 sa 5 feet. May ranging na yun? Hindi naman nagyan din kahit. 200 sa 5 feet, 4,000. Oo nga, oo. Kasi yung dati natin 5,000 lang, no? Yung nandun sa kabila, sa pangalawa natin. Hindi yun na-expect na ganito. Ang ganda pala ng area. Pagka talaga ikaw yung magtatayo ng farm, Wala. Binta sa May inahin. patay. Hindi punta. Benta sa inahin. Yun ang mong Bah, magkano nga pala sa ni Papa? 61. 61. Ito na. Kung ginawa ko sa iyo, ay Kung ginawa ko sa iyo, ay... Ano ba ang aral dito mga pinsan? Ang aral dito mga pinsan is huwag kang matakot sumubok sa bagay na ikasasaya ng puso mo. Ako, kaya naman ako nag-start din magmanok. Pangarap ko para kay Papa na umalago eh. Pangarap ko kay Papa na anytime kapag gusto niya maglibang, makakapaglibang na siya eh. Di ba? Hindi ko man sukat akalain na darating tayo sa puntong pagkakataon ngayon na anytime si Papa ay makapunta sa lugar kung saan siya talaga pinakamasaya. Alam niyo na mga pinsan is anytime na ngayon, kaya na niyang magawa. Kasi meron na tayong pansuporta sa kagustuhan ni Papa. At syempre si Papa, naghahanap buhay din naman talaga ng sa kanya. Syempre tutulong-tulungan din natin si Papa. Kaya naman natin i-develop yan. Kilala ko kasi si Papa eh. Mas gusto ko kasi niya yung talagang, yung siya mismo talagang bubuhay. Kaya ko naman, kasi lang yun. Yung binubuo niya ngayon. Diba? Hindi ko alam talaga sa madalas sa pagkakataon gusto kasi ni Papa talaga siya talaga yung gagastos para feel niya talaga. Pero at the end of the day mga pisan, siyempre anak tayo. Sino ba namang may ayong mapaigi ang posisyon ng magulang, di ba? Kaya nga mga pisan, parang life hack nga eh. Di ba? Life hack lang to mga pisan na sa napapansin ko kung sino talaga yung mga taong talagang labis na pagmamahal sa magulang. Siya talaga yung umaalagwa sa buhay. Kaya mga pisan, kayo habang nandiyan pa rin mga magulang nyo, bigyan nyo rin ng atensyon. Kadalasan naman kasi sa mga magulang natin, hindi naman talaga nangihingi yan eh. Kadalasan, wag lang tayong humingi, tulong na sa kanila. What more kung tutulungan mo pa sila? Parang yun eh, parang pag hindi mo talaga pinagdamutan yung magulang mo, si Lord talaga yung bahala magbuo sa'yo. Ito pa sa'yo, eto pa ang sa'yo, eto pa ang sa'yo. Yung parang ganun mga pisan. That's life hack para sa akin. Kumbaga, yun yung naisip ko lang. Ayun, dagdag lang din sa inyong pamumuhay.
Ang ganda dito mga pinsan. Mga pinsan, yung pagtatayo ng manukan, tulad yan si Papa, talaga tipid na tipid. Tipid na tipid ang paggagawa ni Papa ng farm dito, pero nagmumukha na talaga siyang farm. Pero tipid na tipid pa man, ang laki na rin ng gastos ni Papa. Mantakan yung higit na 50, scrap na scrap pa yung mga yero. Ay, okay, kita nyo naman mga pinsan yung yero. Ayan, pinsan. Tapos, ang rent po dito sa ganitong area, 20,000 per year. Pero yung pinakasakto lang sa mga farming na tulad natin mga nagmamanukan, siguro mga 35 per 1 hectare. Isang taon. Isang taon na po yung mga pisan. Kung hindi nyo man ginagamit yung area nyo, yung property nyo, yan sa mga nakakapanood po ngayon, pwede nyo pong pagkuhanan ng basehan. Yung sinabi ko po na per hektarya is 35,000 lang per taon. Bakit mga pisan? Win-win situation naman po yun. Kung hindi mo ginagamit yung area, iparenta mo doon sa mga gustong magrenta ng manukan. Ang pinaka goods po nun is malilinis na yung area mo, mababakudan pa yung buong property mo. Mga pisan, ngayon po ang property is, ito po sa pagkakaalam ko lang ngayon po ang property dapat po talaga may caretaker na. Kasi mga pisan, yung ganitong bakod, halimbawa no, kay Tito Tessie lang na bakod to, iba may ari niyan, iba may ari nito. Pag halimbawa yun ay nagpabakod yung kabilang may-ari nun. Nabakudan ka na hanggang dito lang. Nabakudan ka dyan. Eh di ang laki niyan, ilang square meter rin hanggang doon sa dulo. Ang laki na mawawala sa'yo. Yes, pwede ka maghabol, pero napakahirap po maghabol. Kasi civil case po yan. Parang attorney Hindi, ito lang, based on my experience lang, sa mga napapag-alaman ko. Kasi po, pagka yan po inilatag nyo sa pagkakaso nyo is, tatanungin kayo, bakit yung lupa mo ay hindi mo binabantayan? Bakit nabakuran? Ibig sabihin, walang bantay. So ngayon, ang lupa po natin, dapat binabantayan po talaga natin kasi mas mahirap maghabol kesa hinahabol. Mas mahirap talaga maghabol kasi ikaw yung unang magpa-file ng case. Tapos, ang acceptance fee, napakamahal. So, ang pinaka maganda po doon, kung yung property mo ay hindi nagagamit, sukdulong ikaw man ay hindi naman magpalugi kasi hindi mo naman ginagamit nga, kahit mababa lang yung parenta, iparenta mo. Para lang sabihin mo doon sa magre-renta, bakudan mo ng dulo-dulo, ng sakto-sakto yun ang hihilingin ko sa'yo. Bakudan mo ng saktuhan at gamitin mo, sana lang pag ako'y bibisita, sana ay malinis. Win-win situation. By the time nagagamitin mo na, malinis na. Tulad nung kabila natin farm, yung kay Tita Tessie. Nakapag-location tayo doon ng naka2 taon yata ako doon. At least, nung kailangan na niya yung property, malinis na. Bakod pa. Hindi nagalaw ng ibang kapitbahay natin. Kasi yung mga kapitbahay natin, hindi naman natin masisisi yan. Kasi uso yung matandaan dati. Ito raw yung akin. Tulad nito tulad nito, mga pisan. Ito raw yung mga puno na yan. Puno. Ayan yung mga puno na yung mga pisan. Kita nyo straight? Yan yung usapang matandaan dati. Na itong akin lalagyan ko ng tanim. Pupunuan ko. Diba? So pag pinasukat mo yan, mali pala ang sukat, dating yung time, hindi pala iyo yung puno. Nandito pa pala sa loob yung kanya. Ang laking resolution po niyan. Kaya mga pinsan, ako po si SP, na kung sakaling kayo po ay mayroong property na hindi ginagamit, humanap po kayo ng rerenta kahit mura para lang may mga laga sa inyong property. Or else, kung wala kayong mahanap na magrerenta, ay mga pinsan, kuhanan nyo na ng caretaker. Yun po ang kahalagahan kung bakit makikita nyo sa ibang mga property, wala namang ginagawa sa lupa pero may caretaker, di ba? Ganun po para hindi maagaw yung lupa. Kasi pagka nabakudan po kayo is malaki na pong usapin yan. So yung mga pisa, sana nakakatulong. Pero pag-usapan naman natin yung farming naman. Ayan, doon sa pagpaparm na ganito, halimbawa lang nagrenta ka. Kausapin mo yung may-ari na kung maaari, putulin yung ibang puno. Huwag kang basta puputol dahil mga pisan, hindi po atin yan. Ground lang po yung atin, hindi po yung bunga. Sa akin po, pag ako po i-remerenta, ground lang talagang yung bunga sa may-ari po yan. Tulad dito, may mga lansones dito. Kaya lang, ang problema mga pisan, kailangan natin pag-ispadahan yung mga saging. Kasi itong mga saging mga pisan, lamok po yan. Kung saan may basa, nandun ang sakit. Tulad halimbawa, yan, yung mga ito.
saging na to mga pinsan. Tapos magkakameron ka ng saging sa renjing. Yung saging sa renjing, basa. Malapit na malapit yung sakit na koksi. Pag basa, ilan pag umulan, ang tagal niya matuyo. Ang tagal matuyo ng paligid niyan. So, yung koksi malapit. Ang hirap ng kalaban ng koksi, pabalik-balik. Pag nagka-koksi po yan ng bata, expect na babalik po yan in 2 months time, in 3 months time. Pero pag nakatawid na po yan ng 4 months, hindi na po yan magkaka-koksi. Ang koksi lang po, sa pagkakaalam ko, is day old. Tumatama na po yan ng after a week, then hanggang 4 months old po yan. Pabalik-balik po yan. Kaya ingatan po natin yung alaga po natin sa koksi. Mga pisa na, ang ganda ng mga natin. Tapos, kukuha din tayo ng mga taong tulad nito. Pag may nakatingin, masisipag. Ganyan po ang mga tao dapat natin. Masyado ka na makaalipusta, Ayun po, si Kuya Lon. Tinan mo, kanina po, walang balot yung paa niyan. Nanghiram sa akin kahapon ng pangpaturok, gawa ng matetetano daw siya. Biglang binalutan. Humingkod. Tinan mo, humingkod bigla, Namilay Namilay. Sabi, Pits, talagang matetetano ako Pasanla muna ako ng restro ng aking motor. Pinarehistro bago siyempre, sabi ko ako naman pag kami nangungutang sa akin ganito, bibigyan nila ako. Kuya Lon, aral na lang 1,000. At 2,500 naman, ang mahal-mahal naman. Di okay lang. Pagdating ko sa farm, at tinitira si Kuya Howie, sa akin din ang pira. Di ako din nagbigay. Sabi ni Kuya Howie, tol, hati tayo. Wala. Na-steer kami ni Kuya Lon. Tapos mga pinsan, tuturuan ko kayo kung paano makipag-deal ng upahan. Yan. Ito maganda mga pinsan. Pag may nakita kayo ng location na potential na gusto nyo yung location, puntahan nyo muna siya. Kumbaga, feel nyo yung area. Pag na-feel nyo yung area mga pinsan, iba yun Iba yung may guts ka sa area Pagka naramdaman mo na, this is it. Parang dito na matutupad yung pangarap ko. Kausapin mo yung may-ari. Makipag-deal ka, tapos rapport muna. Importante na inaalam mo yung background ng may-ari, inaalam mo kung ilan na anak niya, yung baga, dapat getting to know each other muna. Hindi yung babanat ka agad ng, baka po pwedeng rentahan. Makakaisip na yung may-ari na, interesado ka sa lupa ako. Yan ang mga pinsan. Entrada muna kayo ng, hello po, kamusta po? Ako po si ganito, ganyan. Ako ay nagpunta dito dahil nakita ko po yung property nyo na hindi nyo po ginagamit. Baka naman interesado kayong paupahan sa akin. Napasin ko, ilang gaho ang inyong anak? Bright na bright ka talaga. Parang ganyan, ililihis nyo muna. Kumbaga, ilalapit mo muna yung loob nyo sa isa't isa. Kumbaga, hanggat kaya mong iparating kung bakit ka nasa harap niya at kung paano mo mahuhuli yung loob niya, sabihin mo rin sa kanya. Hindi. Kumbaga, gawa mo ng paraan na, ilang gawang anak nyo? Ano ang pakialam mo doon? Tatlong gawang anak ninyo, ang galing, ilan na ang taon? Yung magagaling, hinahagis-hagis yan. Parang ganyan, tapos biglang ganda naman ng bahay nyo. Parang tahimik ho dito, Pagka sinabi niyang, maingay nga dito. Maingay ho, di ang saya. Parang gano'n. Magaan ka dapat kausap, magaan kang katransaksyon. Para pag dumating na, yung time na mag-o-offer ka na ng presyo, bagamat maliit, kasi yun talagang habol natin yung mapaliit Kasi hindi naman lahat mapapanood yung discussion ko kanina, na dapat pinarerenta ng mura yung mga property. Hindi naman lahat makakapanood doon. Paano kung hindi nila napanood na hindi sila na-convince talaga doon sa discussion ko. So, yun yung second way na ikaw naman yung gagawa ng paraan para ma-deal mo yung mismong may-ari. Kailangan talaga may rapport na tinatawag. Yung rapport is, yun yung term ko talaga doon na narinig ko lang din sa mga kaibigan natin na kapwa natin negosyante na dapat talaga may rapport. So yun nga, pisan, ang ating i-deal is sabihin mo, pansin ko hindi nyo po ginagamit yung area. Pero may bunga ho kayo doon. Ano po? Halimbawa ay rambutan, lansones, baka ho po pwedeng rentahan ko yung ilalim. Ako na ho maglilinis. Hindi nyo rin naman ho parang na may maintenance ng linis. At least ako ho maglilinis. Pero inyo ho yung ako ho mangangalaga ng inyong mga bunga o wala mang bunga, ako ho mangangalaga ng inyong property. Hindi nyo naman ho nalilinis. At least ako po ang maglilinis, babakudan ko pa ho. At least yung inyong lupa is safe na safe ho sa pangangalaga ko. Tapos, habang ho inaalagaan ko, siyempre ako yung mag-aalaga ng manok. Para win-win situation ho tayo. Hindi nyo ho ginagamit ang property, wala akong bantay. Ngayon ho, gagamitin ko ang property, ako ang magbabantay. Parang i-deal mo ng magandang pag-uusap. Magkano naman utoy? Ngayon, nag-iumpisa pa lang ho ang aking negosyo. Titingin ko, ang hilig ko naman ho magmanok, baka ho din nakikita. Pero kung hindi man ho kumita, at least sinubukan ko. Ganun ho ang ating gawan. Baka ho mapapagbigyan nyo ko ng 15 sa isang taon. Ako naman ho magbabantay at maglilinis.
Kumbaga, wala pa naman mo akong tauhan. Kung makakuha man ho ako ng tauhan ni isa, di kasama pa rin ho sa expenses. Ang pinakamaganda ho nun, malilinisan ko po yung area nyo at mapapakudan. Hindi ho yan mapapasok ng kung sino-sino dahil yun nga ho, sa pangangalaga ko. Sana mapagbigyan ko. Eh pagka sinabi mong ganito ho, siyempre hihirit yung may-ari ng lupa. Ay, utaw, baka naman pwede madagdagan mo ng kaunti. Siyempre, ganun yan. Hindi, ganito ho. Yung 15 naman ho yun, hindi man ho gaga 15. E di ka ho, yan ho ikontratahan. Magkukontrata ho tayo ng 5 taon. Yung 15 ho ay gagawin kong 3 taon. Kaya advance ko na ho. 15. 45,000 ho ang ibibigay ko sa inyo. Pero pang 3 taon ho yun, pero ang kontrata natin ay 5 taon. Bakit 5 taon mga pinsan? Kasi mapapaganda mo yung area. Di pa pwedeng taonan lang. Kasi pagka napaganda mo yung area, lugi ka. Tapos gagamitin na nila. Ikaw nagpaganda, ikaw nagbakod, ikaw ang naglinis. So, baka naman kasi sabihin sa'yo na baka pwedeng taonan na lang. Eh, paano naman ho yun? Pagka 1 taon, eh, nalinis ko na ho area. Di ako naman ho ang medyo atrasado ho doon. Huwag mong babanggitin yung dehado. Wag dehado, atrasado ang term. Gamitin natin yung mga term na magagaan. Ako naman ho ang atrasado doon kasi nalinis ko naman ako. Bago sa 1 taon, eh, lilipat na ho agad ako sa ibang location. Eh, parang medyo maatrasado ho ako doon. Baka ho po pwedeng 3 taon ang kontrata natin. At least yung 15, nagawa nating 45, 15, 30, 45. 45 ho ang ibibigay ko sa inyo. Hindi nyo pa ho ginagamit yung area. At least 3 taon ang advance ko. Then, pag nakahakbang na po tayo sa pangatlong taon, tsaka ko po ibibigay yung pangalawang taon. Tapos, usap po ulit tayo kung makaka-renew ako. Pwede ka ho yun. Oh, di ka, ang ganda ng usapan. At least, meron ka ng ganito kagandang location. Mga pisan, itong location na to, napakaganda nito. Ang maganda pa sa may-ari nito, Tita Tessie, itong area mong to, 1 taon lang to, ang tubo ng damo dyan, hindi na ganyan. Maganda na yan. Kumbaga, yung kagaya nung sa atin dati, sa EGP Chong, ganun na yan. 1 taon lang, ganun na yan. Kasi linis ang linis. Linis ang linis. Maganda na po yan. Mga pinsan ha, at ako po ay nakapagbigay na sa inyo ng input kung paano talaga tayo magre-renta tulad ng kay Airpat. Ito po ay 4,500 square meter. Pasok na po dito, siguro ha, hindi po ako sure, ang 200 na tipe kung ito po ay 5 feet lang. May konting ranging, may konting kubo-kubuhan, may konting barracks. Mga pinsan, mapapagkasya na natin yan sa 4,500 square meter. Ngayon naman, kung gusto nyo mag-umpisahin, kung 1,000 square meter lang, kasi magmi-minimum 15,000 po kasi yan eh. Doon sa mismong may-ari eh. Kaya dapat pili kayo ng maganda lokasyon, yung ramdam nyo. Hindi yung, sige, pwede na to. Huwag ganun. I-gets nyo. Pag hindi nyo ramdam sa location, kahit maganda pa yan, hindi mo ramdam, huwag mong kunin. Pag pangit ang location, basta ramdam mo, kunin mo. Doon yung tinatawag na pungso yan. Kumbaga, pag ramdam mo, pag yung may guts ka dun sa area, hindi kagandahan tong area na to, pero ba't iba yung pakiramdam ko? Yeah, may ganun tayong may ganun tayong pakiramdam eh. Halimbawa lang, may kasama ka sa location, sa mall. Pare maganda, i-feel mo. Nagko-confirm ko na sa pare, parang hindi masyadong bagay. Bibilin mo pa rin yun kasi ramdam mo, bagay sa'yo. Nangihingi ka lang ng opinion, pero kung hindi man maganda yung opinion niya, iba yung guts mo. Yun eh. Basta yung location, naririnig mo sa sa katropa mo, pare, ganda dito. Sobrang ganda dito, pare. Okay na okay tumanukan. Pero yung pakiramdam mo, hindi mo ramdam. Parang hindi ko ramdam Lipat tayo. Tapos biglang nakakita ka mo, ibang pakiramdam ko dito. Mas maganda yung isa. Pero iba yung pakiramdam ko dito, yun ang kunin mo, pinsan. Tiwala ka sa akin. Hindi naman dahil sa kung anong meron na ako ngayon. Iba yung pakiramdam po natin. Kaya yung pakiramdam natin is malapit yan sa katotohanan. Kasi kiniklaim mo eh. So, ayun mga pinsan, itong location na to, kung nakakita mo, ikaw na ang next. Lagi mong i-claim yung gusto mong mangyari para mag-reflect. Kaya mga pinsan, kaya ayun mga pinsan, ang aking ibibigay sa inyong salita na lagi nating i-claim yung mga bawat mangyayaring gusto natin sa buhay. Para siya talaga yung mag-reflect. Kasi kung ano ang naiisip mo, siya yung magiging galaw mo. At kung anong magiging galaw mo, yun yung nagiging resulta mo. Kaya kung anong magiging resulta mo, magmumula sa kung anong naiisip mo. Kaya kung ano yung naiisip mo, pakiramdaman mo muna. I got you, bro. Maraming salamat mga pinsan! At abang-abang lang kayo. Pag ito ay nagka-TP na, i-update ko rin po kayo. Pag kung ano mang improvement dito, i-update ko kayo. So, paano mga pisa? Maraming salamat. At sana ikaw na ang sunod na makapag-rent. Kung hindi mo makapag-rent, makabili ka. Kung hindi mo makabili, makapag-rent ka muna. At least, maumpisahan mo lang yung pangarap mo talaga. Maraming salamat mga pisa. Ako nga pala si SP na nagsasabing, mahal na mahal ko kayo. I love you mga pisa. Kita-kits, I am SP. Love you all. Mwah!